Noong taong 2061, bumagsak ang Japan dahil sa maling patakaran sa ekonomiya at mabilis na pagdami ng matatanda. Naging parang isang matabang piraso ng karne ang Japan para sa mga bansang kapitalista. Nagsiksikan at halos magpatayan ang mga ito upang maagaw ang kontrol sa Japan. Dinala rin nila sa digmaan ang mga humanoid weapons na tinatawag na Ami na lalo pang nagpulala sa kalagayan ng bansa. Ito si Shiba. Siya at ang kanyang barkada ay nakakita ng mga labi ng isang Ami. Mabilis nilang kinuha ang lahat ng bahagi nitong maaari pang pakinabangan bago umalis. Nag-usap-usap sila kung paano gagamitin ang mga pyesa, ngunit si Shiba, na siyang kumuha ng pinakamadami, ay nanahimik at walang sinabi. Pagkatapos noon, ibinaba si Shiba sa harap ng kanyang bahay. Habang pinag-uusapan ng grupo ang tungkol sa gulo sa pagitan ng mga Hapones at mga dayuhang sundalo, si Shiba na may walang pakialam at pumasok na lamang sa bahay. Sapagkat sa panahong ito, ang maging Hapones ay parang pagiging Hudyo noon, minamaliit at kinakawawa. Kahit may talento o may pera, napakahirap pa ring makahanap ng trabaho. Tinanong ni Shiba ang sarili kung ano pa ba ang saysay ng buhay. Nang hihina ang loob, muling umakyat si Shiba sa bundok upang maghanap ng kung ano. Ngayong pagkakataon, mag-isa siyang pumunta, hindi na niya isinama ang tatlo dahil hindi niya kilala ang kanilang buong pangalan, hindi niya alam kung saan nakatira ang mga ito. Kilala niya lang sila bilang kapwa mahilig sa robot. Para sa kanya, sapat na ang ganoong uri ng koneksyon. Binalikan niya ang mga piyesang itinago niya mula sa Ami. Naglibot siya hanggang gabi bago umuwi. Noon niya narinig ang sigaw ng isang humihingi ng tulong. Dahil sa takot at kuryosidad, kinuha niya ang kanyang military shovel at dahan-daang tinungo ang pinanggagalingan ng iyak. Sa likod ng mga dahon ay may isang kahon. Nagsalita ito at nagpakilalang Guy, isang artificial intelligence na may sariling kamalayan at buhay. Ayaw madamay ni Shiba kaya aalis na sana siya. Ngunit nahulaan ni Guy ang iniisip niya, sinaway pa siya, at nalaman din nitong itinago niya ang communicator mula sa Ami. Nagmakaawa si Guy na iligtas niya ito dahil paubos na ang baterya. Ngunit bigla nitong sinigawan si Shiba na tumakbo dahil may paparating. Dumating ang isang military vehicle. Nahuli nila si Shiba at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon sa ganoong oras. Kalma niyang sinabing nagkakamping siya. Hindi sila naniwala dahil lugar iyon ng pagbagsak ng Ami matapos ang isang labanan, at nakadetect na sila ng pagnanakaw ng pyesa. Hiningi nila ang ID ni Shiba. Siya ay ulila na nabubuhay sa mana at suporta ng gobyerno. Kahit malinis ang record niya, pinagpahigi pa rin nila siya at sinuri ang kanyang bag. Nang wala silang makita, pinakawalan siya. Pagkaalis ng mga sundalo, binalikan ni Shiba si Guy at dinala ito sa isang abandonadong pabrika. Matagal na niyang sinarailang pag-aari ang lugar na ito, at sa likod ng security door ay naroon ang isang Ami. Sinimulan niyang i-charge ang baterya ni Guy. Naging curious ang AI, siya ba raw ang nag-assemble ng Ami mag-isa. Ikinwento ni Shiba kung paano niya nadiskubre ang pabrika na para bang isang sinaunang guho. Nang pasukin niya ito, naroon pa ang mga kagamitan. Inabot siya ng mahabang panahon bago mabuksan ang isang lihim na silid, at nang mabuksan niya, naroon na ang Mi. Subalit kakaiba ang estruktura nito dahil wala itong central control device. Inaaral ito ni Shiba hanggang ngayon, ito na lamang ang tanging kaligayahan niya sa mundong nagkakawatak-watek. Humanga si Guy sa dedikasyon niya. Pagkatapos ay nagtanong ito nang hindi niya kailanman naisip ano ang gagawin niya kapag gumana na ang Mi. Nanahimik si Shiba. Sinabi ni Guy na okay lang kahit para lang sa interes o kasiyahan niya, dahil noong Border Wars, bumibili pa nga ang mga tao ng inumin at popcorn para panoorin ang laban ng mga robot para lamang sa aliw. Pinutol na ni Shiba ang usapan. Inactivate niya ang signal jammer bago umalis, iniwan muna si Guy upang mag-charge. Pagkasara ng pinto, biglang gumalaw si Guy. Siniyasat nito ang buong pabrika at kinontrol ang mga makina upang simulan ang paghahanda ng kung anuman. Lumipas ang 3 araw nitong hindi bumabalik si Shiba. Wala ring tigil ang ulan kaya siya'y kabado, baka inuubos na ni Guy ang elektrisidad ng pabrika. Kinabukasan, nahuli ng militar ang mga kaibigan ni Shiba habang sinusubukan nilang baguhin ang isang sasakyan gamit ang Mi parts. Itinuring sila ng commander ng mga terorista at ipinakita ang larawan ni Shiba, at nagbanta na ibibigay niya lang ang kanilang buhay kung magsasalita sila. Samantala, habang inaayos ni Shiba ang kanyang headphones, nakadetect si Guy ng signal at sinabihan siyang tumakbo palabas ng bahay, mismo sa oras na sumalakay ang mga sundalo. Hindi siya nadatnan, kaya agad nilang sinuri ang mga CCTV camera. Tumakbo si Shiba papunta sa pabrika, at pagdating niya, nakita niyang kumpleto na ang Ami, tinapos na ito ni Guy. Ngunit hindi siya nagkaroon ng oras para mamangha, naroon na ang mga sundalo.
Sa mga kamera, nakita nila ang dalawang Ocean Anian mecha at ang tatlo niyang kaibigan na hawak bilang bihag. Pinilit siyang lumabas ng commander, pinaghihina ang kasapi ng isang teroristang grupo. Pilit na ipinaliwanag ng tatlo na mga binatilyo lang sila na mahilig mag-modify ng sasakyan, ngunit hindi nakinig ang commander. Itinutok nito ang baril at pinilit lumabas si Shiba. Susunod na sana siya, ngunit nagsalita si Guy. Gusto mo bang makulong habang buhay? O lalaban ka at hahanapin ang sariling kapalaran? Pipiliin mo bang maging isdang nakakulong sa lambat? O ang isdang tumetalon sa Dragon Gate at nagiging dragon? Kung naniniwala ka sa akin, ay pilot mo ito. At hindi nag-alinlangan si Shiba. Pinili niyang i-pilot ang may kasama si Guy. Nang hindi gumalaw si Shiba, nagsimulang magpaputok ang commander. Pinasok ni Shiba ang Mi at ipinasok si Guy na parang isang susi pagkalipas ng ilang segundong pagsusuri, natukoy ang Mi bilang Kenbo. Nagsimula ang retinal scan, at nakita na ni Shiba ang lahat ng nasa labas. Lumitaw si Guy sa anyong mas cute. Matapos masanay sa cockpit, inilipat ni Shiba ang Mi sa humanoid mode. Sa pagsunod sa mga utos ni Guy, sumugod palabas si Kenbo at nagulat ang lahat. Lumipad si Shiba at sinuntok ang isang Ami, pagkatapos ay hinawakan ito at inihagi sa isa pa. Ngunit gumanti ang mga kalaban at pinaputukan siya, kaya napilitan siyang umurong at magtago. Paulit-ulit na nagpaulan ng bala ang mga kalaban, pinagigipit si Kenbo. Tumalo ng isang kalaban mula sa likuran, bumubuo ng pincer attack. Sa puntong ito, sinabi ni Guy kay Shiba na gamitin ang finishing move. Nagningning ang mga mata nito habang sinasabing dapat isiga ni Shiba ang pangalan ng atake sa pinakakul na paraan. Habang dumaragas ang sabay ang dalawang Mi, sumigaw si Shiba. Iron Cannon Blast. Tinuhag niya ang isang unit gamit ang kanyang sandata. Mabilis niyang sinunggaban ang nasa likuran at ginamit ang braso nito upang pabagsakin ang isa pa. Sa unang pagkakataon, tunay na naramdaman ni Shiba na siya'y buhay. Pagkalipas ng sagupaan, isang sundalo ang humawak sa tatlo niyang kaibigan bilang hostage at inutusan siyang sumuko. Ngunit sinabi ni Guy na siya na ang bahala. Bigla nitong binago ang tono at sinabing ang tatlong iyon ay mga gamit lamang para kay Shiba, tinulungan lang nila siyang mangolekta ng mga piyesang kailangan para buuin si Kenbo, at ngayong kumpleto na, wala na silang silbi. Ininsulto pa ni Guy ang commander, sinabing napahiya ito dahil nagkulang sa paghabol sa totoong terorista at binalingan pa ang mga inosenteng sibilyan. Pagkatapos ng mapangahas na pang-aasar na iyon, tumakas ang dalawa. Mula noon, napilitan silang mabuhay ng tago. Kinagabihan, huminto si Shiba upang inspeksyonin si Kenbo. Tiningnan niya ang kanyang phone at nakita niyang wanted na siya bilang terorista. Ngunit dahil gutom na siya, hindi niya ito masyadong ininda. Tinanong niya kung ano ang susunod nilang gagawin. Sagot ni Guy, kailangan nilang tumawid sa Seto Inland Sea at pumunta sa Okayama, isang lugar na wala sa kontrol ng Oceanian Military. Mas kaunti ang atensyon na mahihila nila roon. At kung hahabulin man sila, mabubuhay sila bilang mga takas. Mukhang makatuwiran, kaya natulog si Shiba upang makabawi ng lakas. Kinabukasan, kinailangang i-camouflage ni Shiba si Kenbo dahil sabi ni Guy, kailangan nitong magpahinga matapos magproseso ng napakaraming impormasyon. Kailangan nitong matulog upang hindi ma-overload. Matapos maitago si Kenbo, naghanap siya ng makakain dahil wala pa siyang nakakain mula kahapon. Nakakita siya ng isang taniman ng gulay. Naisip niya, dahil hinahabol na rin naman siya na parang kriminal, dagdagan na lang ang kasalanan. Kaya pumitas siya ng kamatis. Ngunit bago niya makagat, dumating ang may-ari ng bukid na may hawak na karit. Natakot si Shiba at agad na yumuko ng malalim at nagsorry. Tahimik lamang siyang tinitigan ng matanda bago sabihing bibigyan niya si Shiba ng pagkain kung tutulong ito. Sa gabay ng mabait na magsasaka, nag-ani si Shiba ng iba't ibang gulay. Pagsapit ng tanghali, kumain siya ng malamig na kamatis na binabad sa batis. Pagkatapos kumain, pinapagtanim siya ng buto ng magsasaka. Nagtrabaho sila hanggang hapon. Hindi man lang napagod si Shiba, sa halip, masaya pa siya. Dahil lumaki siya sa lungsod, napakahalaga ng mga bagong karanasang ito para sa kanya. Nang makita iyon ng magsasaka, inimbitahan niya si Shiba sa kanilang bahay. Lumabas ang asawa nito upang bumati. Inutusan siya ng magsasaka na maghanda ng pagkain para sa bisita. Masaya naman siyang pumayag at sinabing maligo muna si Shiba. Pagkatapos maligo, sinalubong siya ng marangyang hapunan. Hindi nagpigil si Shiba at kumain agad. Ngunit sa unang kagat pa lamang, tumulo ang kanyang mga luha nang hindi niya namamalayan. Napakalayo nito sa lasa ng fast food na palagi niyang kinakain. Naramdaman niya ang tunay na kaligayahan. Pagkatapos kumain, uminom siya ng tsaa upang banlawan ang bibig.
Biglang lumabas sa TV ang wanted notice niya. Habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla, nagsalita ang matanda. May anak daw siyang sundalo, ngunit namatay ito sa border war. Nangangako sila na magpipishing pag-uwi nito, ngunit hindi na natupad. Mula noon, hindi na nagamit ang bangkang iyon. Kung kailangan ni Shiba, ibibigay niya ito. Alam ng matanda na hindi si Shiba terorista dahil walang terorista na magpapakumbabang mag-sorry ng ganun kasensero matapos mahuling nagnanakaw ng pagkain. Sa halip, tinulungan pa niya itong magtanim at mag-ani. Sinabi ng matanda na sa magulong panahong ito, hindi dapat mawala ang tiwala sa kapwa-tao kaya ibibigay niya kay Shiba ang tiwalang iyon. Sigurado rin siyang hindi mapapahamak si Shiba habang nasa bahay nila. Nabagbag ang damdamin ni Shiba. Sunod-sunod siyang nagpasalamat upang mawala ang kaba. Nagsabi ang matanda na titingnan ng asawa nito ang labada ni Shiba. Nag-alok si Shiba ng tulong pero biglang tumunog ang doorbell. Sinabihan siya ng matanda na magtago. Paglabas nito, naroon ang hepe ng pulisya ng bayan, naghahanap kung may teroristang nagtatago. Matatag na sinabi ng matanda na wala roon. Ngunit napansin ng pulis ang sapatos ni Shiba. Gayunman, dahil sa kredibilidad at reputasyon ng matanda, nagbulag-bulagan ito at hindi na nag-usisa. Kinagabihan, nakontak siya ni Guy. Narinig nito ang lahat, pati ang ginawa ng pulis. Ngunit alam nila pareho na nalalagay sa panganib ang mag-asawa sa bawat sandaling nananatili si Shiba. Kaya kinabukasan, umalis siya at nag-iwan ng liham. Sinimulan niya iyon sa pasasalamat sa pagkain, sa kabutihan, at sa mga salitang nagpainit ng kanyang puso at saka siya nagpaalam, humihingi ng pahintulot na hiramin ang bangka. At kapag tumanaw na ang lahat, pangako niyang ibabalik niya ito. Bukod pa roon, ginulo niya ang loob ng bahay upang magmukhang inatake niya ang mag-asawa para maiwasang magsuspecha ang sinuman. Pagkatapos nito, ikinabit ni Shiba ang bangka kay Guy, at nagsimula ang kanilang paglalakbay. Gayunpaman, hindi pa rin mapalagay si Shiba habang padami ng padami ang mga krimeng ibinibintang sa kanya, mga bagay na hindi niya naman ginawa. Kumpiyansa namang sinabi ni Guy na ayos lang iyon. Kahit gaano pa karaming kasalanan ang ipataw sa kanya, kapag lumabas ang katotohanan, malilinis din ang lahat. Dahil dito, nakahinga ng kaunti si Shiba at nagpatuloy sila. Ilang minuto pa lamang, sabi ni Guy, malapit na silang makarating sa kabilang pampang. Ngunit sa unahan ay ang border war zone, isang malupit at dagwang larangan ng digmaan. Bago pa sila makapaghanda, inanunsyo ni Guy na napalibutan sila ng mga puwersang militar ng Asya na naghanda ng interception formation. Sinuri nito ang buong lugar at kinumpirmang may hindi bababa sa 12 kalabang unit. Huli na para tumakas, tanging pagpapatuloy ang opsyon. Sinabi pa ni Guy na kung natalo na ni Shiba ang Oceania, kapag natalo niya ngayon ang Asia, magiging bayani siya. Hindi iyon ang gusto ni Shiba, pero ang pagkakataong lumaban ay nagpasiklab ng apoy sa loob niya. Nang magbukas ng apoy ang mga puwersang Asyano, tumalon si Kenbo sa ere at lumapag sa isang sirang tulay, ayon sa kalkulasyon ni Guy. Nagpatuloy silang dalawa. Sumugod si Kenbo, tinamba ang isang ami, at ginamit iyon bilang panangga bago itulak ang dalawa sa tubig. Damaloy ang kilig sa katawan ni Shiba at muling sumalakay, tinatapos ang dalawa pang ami. Nagulat ang kalabang commander sa liksi at bangis ni Kenbo. Natukoy ni Guy ang 4 pang kalabang nagpapaputok mula sa malayo. Dumausda si Kenbo, sinipa ang dalawa, at dinampot ang isang rifle upang paputukan ang isa pang ami, ngunit nangangailangan iyon ng identity verification kaya hindi gumana. Walang problema, ipinukpok ni Shiba ang hawakan ng rifle sa ulo ng ami. Ngunit dumating pa ang mga reinforcements, at napaligiran sila sa 4 na direksyon. Kinuwente ni Guy ang ruta ng pagtakas. Nakatuklas ito ng isang high-capacity battery malapit sa kanila, kung pasasabugin, malilikha ang sapat na kaguluhan upang makatakas. Kaya, habang inuulan sila ng bala, ipinahagis nito kay Kenbo ang mga bateryang iyon sa linya ng putok at sumabog ang lahat ng malakas. Gamit ang apoy at usok bilang takip, tumakbo ang dalawa. Ngunit patuloy na nagpaputok ang Asyanong puwersa at tinamaan si Kenbo sa binti, dahilan upang hindi ito makagalaw. Napaligiran kaagad si Shiba, at pinikipot ng mga kalaban ang distansya habang nagpaulan ng bala sa cockpit upang patayin siya. Ngunit sadyang matibay si Kenbo, hindi nagawa ng unang bulk zone ng bala. Nagutos muli ang commander na tuloy-tuloy na paputukan hanggang mamatay si Shiba. Ngunit bago sila makaputok muli, isang sniper mula sa malayo ang tumira at tinamba ang isang ami. Biglang tumindi ang alerto ng hukbo ng Asya, pero dahil sa distansya at bundok na humaharang sa kanila, hindi nila matukoy ang pinanggalingan. Bawat bala mula sa sniper ay tumutamba ng isang Mi.
At nang bumagsak ang huling unit, nakipag-ugnayan sa kanila ang misteryosong piloto sa kabilang panig, binigyan si Shiba ng locus yung dapat puntahan at isang password. Pagkatapos ay nagpaputok ito ng dalawang smoke round para bigyan sila ng pagkakataong makatakas. Ang mga ito ay espesyal na smoke na nakakagambala ng sensors, kaya hindi masundan ang galaw ni Shiba. Pagkatapos makaligtas, nakilala ni Shiba ang nagligtas sa kanya. Nagpasalamat siya, ipinakilala ang sarili, pati si Guy. Ngunit agad nagpakita ng inis si Guy nang makita na may isa pang AI na kahawig nito. Nagpakilala ang AI ng kabilang piloto, ang pangalan nito ay Kai, at ang piloto naman ay si Gashin. Sumakay silang apat sa isang transport vehicle. Sinimulan ni Kay na ipaliwanag na ang daang iyon ay itinayo bago pa ang Border War, isang tirang proyekto mula sa isang highway na pribadong pinondohan at lihim na itinayo upang hindi ito malaman ng kalaban at makadaan sila ng ligtas. Nagtanong naman si Shiba kung sino nga ba talaga si Gashin, dala ang matigas at maingat na tono. Ipinaliwanag ni Gashin na ang mga Hapon ay nagsasanay ng mga piloto ng Army at bumubuo ng sarili nilang hukbo upang muling ibangon ang Japan. Ang organisasyong kinabibilangan niya ay tinatawag na Yatigareso. Nagkomento si Guy na tila totoong terorista ang mga nakakwentro nila. Mula roon, dinala si Shiba sa kampo ng Yatigareso, kung saan nakilala niya ang mga mekaniko. Tinawag man nila siyang mahina at parang babae ang kilos, pumayag pa rin silang ayusin si Kenbo. Dumating din ang isang babae na nagpakilalang Risa. Siya ang nag-escort kay Shiba upang makilala ang kapitan ng ikalawang unit ng Yatigareso, si Kamway. Matapos magpakilala, tinanong agad ni Kamway si Shiba na para bang iniinteroga, may mga kasamahan ba siya? Siya ba mismo ang nagbuo ng Kenbo? Siya ba ang nagprograma kay Guy? Kahit medyo nabigla, kalmado pa rin ang sagot ni Shiba. Natagpuan niya raw na buo na ang Kenbo at inayos lamang niya ito, hindi man lamang sigurado kung gagana. Si Guy naman, nakuha niya sa gubat at kusa lang itong nag-activate ng isaksak niya. Matapos ang paliwanagan, sinabi ni Kamway na ang Kenbo ay pag-aari ng Yatigareso. Mayroon itong dalawang kapatid na units na idinisenyo batay sa isang Army na tinawag na Yohan, ang kasalukuyang gamit ni Gashin. Idinagdag pa niya na ang dahilan kung bakit hindi napaandar ni Shiba si Kenbo noong una niyang makita ay dahil nawawala ang isang bahagi nito, isang pyesa na dapat ay ihahatid ng piloto at AI na tinambangan, kaya nanatiling tulog ang Kenbo hanggang matagpuan ito ni Shiba. Pagkarinig nito, nagalit si Guy at tinanong kung kukunin ba ng Yatigareso ang Kenbo mula sa kanila. Ngunit sagot ni Kamway, magiging sobra naman iyon, at hindi patas para kay Shiba. Kaya nag-alok ang kapitan ng ikalawang unit ng mas magandang kasunduan. Sumali ka sa amin. Hindi kami terorista tulad ng sinasabi sa balita, isa silang revolusyonaryong hukbo, hindi marahas sa kanilang mga pamamaraan, kaya hindi sila dapat tawaging terorista. Bukod pa riyan, dahil kayang ayusin at ipaglaban ni Shiba ang Kenbo, nakita nila siyang napakagandang kandidato. Nag-alinlangan si Shiba dahil alam niyang kung sasali siya, mapipilitin siyang pumatay ng tao. Nagalit si Gashin, sinasabing hindi laruan ang Kenbo, isa itong sandata ng digmaan. Ipinakita rin niya ang isang video kung saan maraming sibilyan na Hapon ang pinagpapatay, at binigyang diin niyang nasa mga kamay ni Shiba ang kapangyarihang iligtas sila, pero nag-aalangan pa rin siya na parang duwag. Dahil sa hindi kumbinsidong sagot ni Shiba, nag-walkout si Gashin. Humingi ng tawad si Kamway sa ugali ni Gashin, ipinaliwanag na ang ama nito ay minsang naghangad na ibalik ang kalayaan ng Japan, ngunit namatay bago matupad iyon. Ang pagiging brusko ni Gashin ay galing sa kagustuhan niyang ipagpatuloy ang mithiin ng kanyang ama sa lalong madaling panahon. Tungkol naman sa desisyon ni Shiba, sinabi ni Kamway na ayos lang kahit tumanggi siya. Maaari nilang tulungan siyang mabawi ang kanyang pagkamamamayan at mamuhay bilang isang normal na tao sa ilalim ng bagong pangalan at pagkakakilanlan, kapalit ng pagsasauli ng Kenbo. Pagkarinig sa lahat ng kondisyon, natahimik si Shiba at sinabing pag-iisipan niya ito. Lumabas siya at umupo mag-isa. Doon siya nilapitan ni Risa upang makipag-usap. Tinanong siya ni Shiba kung bakit siya sumali sa revolusyonaryong hukbo. Ikinwento niya na mayroon siyang pamilya noon, ngunit lahat sila ay namatay sa isang aksidente sa kalsada. Ang may kasalanan ay isang military transport ng hukbong Asyano. Dahil sa diplomatic immunity, idineklara silang inosente at ibinalik pa sa pamilya ni Risa ang sisi, na kailangan pa raw nilang magbayad ng danyo sa militar. Tuwing naaalala niya ito, napupuno siya ng galit, at sigurado siyang marami pang tao sa Japan ang may kaparehong nararamdaman. Kaya siya sumali para buhayin ang Japan, gaya rin ng iba. Pero si Shiba, wala namang ganoong dahilan. Ang kanyang mga magulang ay namatay dahil sa sakit, walang kaugnayan sa militar.
Sa simula, inisip niyang ang pagbuo ng Kenbo ay isa lang na hobby. Pero nang lumaban siya kasama si Kenbo at si Guy, ang pagbanggaan ng metal ay nagpasigla sa kanya. Gayunpaman, nang humarap siya sa kamatayan ng napakalapit, nilamon siya ng takot at umatras. Naalala niya ang sandaling iyon at unti-unting nanlungo. Daman niya ang banayad na haplos ng pag-aalo mula kay Risa. Aminado itong ipinadala siya para kumbansihin siyang sumali sa Yatigarso. Ngunit napaisip siya, kung ang nakababatang kapatid niya ang nasa sitwasyong iyon, hinding-hindi niya ito hihikayatin. Sasabihin niya rito na tumakbo at maghanap ng tahimik na buhay. Gusto niyang pahalagahan ni Shiba ang sarili niya. Paano magiging masaya ang isang tao kung wala siyang tunay na kakampi sa tabi niya? Pagkatapos maalala ni Shiba ang lahat ng pinagdaanan at ang mabait na mag-asawang tumulong sa kanya, nakapagdesisyon na siya. Nang gabing iyon, iniulat ni Kamui na nagtaas ng seguridad ang hukbong Asano matapos nilang iligtas si Kenbo, kaya pansamantala nilang ihihinto ang plano na putulin ang supply lines ng kalaban at babalik muna sa headquarters. Tungkol naman kay Shiba, hindi pa raw sigurado si Riso kung sasali siya. Samantala, nainas pa rin si Gashin sa pagiging mahina ni Shiba. Kinabukasan, ginising ni Gashin si Shiba para sa pagsasanay. Ipinakita niya ang listahan ng mga drill na kailangan nilang tapusin sa araw na iyon, at hindi na binigyan si Shiba ng pagkakataong tumanggi. Nagsimula agad ang session at napilitang sumunod si Shiba. Samantala, ipinakita ni Risa kay Guy ang mga accessories na ilalagay sa Kenbo. Nang hapon, pagod na si Shiba, pero sabi ni Gashin, umpisa pa lang iyon. Kinaumagahan, muli siyang kinaladkad para magsanay. Nang gabing iyon, nakatulog siya habang nagdadaldaw si Guy tungkol sa kung gaano kamajestiko si Kenbo. Halos din na makakain si Shiba sa pagod, pero inalay ng lahat ang kanilang suporta at ginawa pa siya ng espesyal na inumin, na agad niyang ikinatulog. Kinabukasan, muli siyang tinawag para mag-training. Habang tumatagal, nakikita ni Guy ang pag-unlad ni Shiba at unti-unting gumaganda ang estado ni Kenbo sa ilalim ng maintenance. Isang araw, binigyan siya ni Gashin ng maagang pahinga. Pagbalik niya para magpalit ng damit, tinawag siya ni Risa upang ipakita ang bagong anyo ni Kenbo. Nakabit na rito ang bagong armor, pati espada at kanyon sa likuran. Kahanga-hanga ang galing ng mga espesyalista. Matapos mag-usap, pumunta ang dalawa sa ilog para maligo. Walang pagdadalawang isip na naghubad si Risa sa harapan niya at nang makita ang pagkailang ni Shiba, hinawakan niya ito at sabay silang tumalon sa tubig. Nawala ang bigat sa dibdib ni Shiba habang naliligo sa malamig na batis. Nag-usap sila pagkatapos. Sinabi ni Risa na makalawa ay aalis na sila at pupunta sa Hiroshima, kaya tinanong niya kung nakapagdesisyon na si Shiba. Sabi ni Shiba, natatakot pa rin siyang lumaban. Pero matapos niyang makasama ang lahat, napagtanto niyang hindi sila masasamang tao, kaya sasama siya. Gusto niyang matuto at lumaban kasama si Kenbo. Masayang masaya si Risa at hinaplos ang ulo niya. Nang gabing iyon, sinabi niya kay Guy ang desisyon niya. Sinabi ni Guy na susuportahan niya si Shiba anuman ang mangyari dahil iniligtas siya nito. Ipinasa ni Risa ang balita kay Kamui. Kinabukasan, sinubukan ni Guy at Shiba ang bagong Kenbo. Dahil sa mga upgrade, mas mabilis at mas agile ito. Sa isang malinis na hiwa, nahati nito ang isang napakalaking bato. Pagkatapos ng test, lumapit si Shiba kay Gashin at ipinaabot ang paghanga niya. Pagkatapos, si Gashin naman ang sumubok magmaneho. Kailangang maging pamilyar si Gashin kay Kenbo sakaling mamatay si Shiba, at ganoon din si Shiba sa unit ni Gashin. Nag-practice match ang dalawa gamit ang amin ng isa't isa. Ang unit ni Gashin na si Johan ay ginagabayan ni Kai. Pantay ang laban nila. Kahit na sobrang daldal ni Guy at naiinis si Gashi, kalmado pa ring naiilaga ni Gashi ang bawat atake ni Shiba. Kalmadong pinayuhan ni Kai si Shiba na mas flexible sa pagpapalit ng sandata kapag nasapawan na siya ng taktika ng kalaban. Pero nag-aalala si Shiba na kung masyado siyang magiging seryoso, magasgasan ng Kenbo. Habang wala siya sa focus, mabilis na lumapit si Gashi at agad siyang binalaan ni Kai na magpalit ng shield para depensahan ang sarili. Pagkatapos noon, naglabas si Gashi ng maikling daga at tinabig ang sandata ni Kenbo, saka itinutok ang baril dito. Ngunit mabilis ding nakakuha si Gashi ng panibagong sandata at tinamaan ang balikat ni Johan. Ang resulta ay tabla, at tinanggap na rin ni Gashi na karapat-dapat si Shiba bilang piloto. Sa mismong sandaling iyon, inatake ang kampo. Papalapit ang isang itim na ami. Inatake nito ang mga transport vehicle na nagdadala ng mga pyesa ng ama at winasak ang mga ito. Pagkatapos, tumutok ito sa puwersa ng mga rebelde. Nang pabagsakin na sana ng higanting braso ang isa sa kanila, hinarang ito ni Kenbo at nagsimula ang kanilang labanan.
Napansin ni Guy na umiinit ang braso ng Ami, wala silang datos tungkol dito kaya sobrang delikado. Sakto namang dumating si Ate Risa para tumulong. Ngunit ilang putok pa lang ang nagawa niya, biglang nag-teleport ang Ami sa harap niya at pinatay siya sa isang iglap. Napahinto at natulala si Shiba, hindi makakilos. Tinawag siya ni Guy na umatras agad bago siya tamaan ng sunod na atake ng itim na Ami. Tinawagan sila ni Conway at inutusan silang mag-buy time habang pinalilikas niya ang lahat. Samantala, nang makilala ni Gashi na ito ang parehong Ami na pumatay sa kanyang ama, agad siyang umatake kahit pinipigilan siya ni Kai. Bumalik sa kanya ang masakit na alaala. Noon, hiniling niyang payagan siyang gamitin si Johan para sa training match, at pumayag ang ama dahil wala namang panganib. Ngunit ilang sandali lang matapos umalis, dumating ang emergency alert, inaatake ng itim na Ami ang unit ng ama niya. Pagdating niya roon, patay na ang kanyang ama. Nilamon siya ng galit at nanumpang ipaghiganti ito. Sinabi ni Kay na kumalma siya dahil hindi na stable ang kanyang vital signs at hindi niya makokontrol si Johan. Inihampas ng itim na Ami ang sandata nito kay Gashi, ngunit mabilis na sumagip si Kenbo. Pero dahil unstable pa rin si Gashi, sinigawan niya si Shiba na lumayo. Sa sandaling ito, tumawag si Conway at hinimok siyang makipagtulungan, kung matalo sila pareho, mamamatay silang lahat. Sinubukan din ni Kay na pakalmayan siya para bumalik sa normal ang kanyang vital signs. Ang problema, sina Guy at Kay ay walang anumang datos tungkol sa aming ito para bumuo ng strategy. Ang tanging alam nila, inaatake nito ang lahat ng dinaanan. Maging ang hukbong Asyano at Hilagang Amerika ay nakaranas ng napakalaking pinsala mula rito. Tinawag nila itong Ghost. Inunang umatake si Ghost gamit ang napakabilis na strike na nagpasipa kay Kenbo palayo, kasunod ang tuloy-tuloy na combo na tumama kay Shiba. Nagbigay si Gashi ng cover fire. Tumalon pa atras si Ghost at ginamit ang isang sandata mula sa rebelde. Nagulat si Shiba, ginamit nito ang sandata ng walang identity verification. Ipinaliwanag ni Kay na ito ang dahilan kung bakit napakadelikado ni Ghost. Noong laban nito sa ama ni Gashi, naputol ang isa nitong braso pero kumuha ito ng braso mula sa ibang Ami at ikinabit sa sarili. Patuloy si Ghost sa pag-atake kahit inaasinta ito ni Johan. Sumugod si Kenbo para pigilan ito. Nagalit si Gashi at sinabing lumayo si Shiba sa kanyang firing line, ngunit sinagot ni Guy na kung ganoon, tigilan niya ang pag-miss ng mga bala niya. Kahit nag-aaway sila, maganda pa rin ang koordinasyon nila, lumalaban habang umaatres at iniinis si Ghost. Sa sandaling iyon, tumawag si Mizuki mula sa maintenance team para maghatid ng mga sandata. Naglock si Gashi sa target at nagpaputok ng flash round kay Ghost. Tumakbo sila ni Shiba papunta sa itinakdang lokasyon. Narinig sila ni Ghost at agad silang tinugis. Pagdating nilang tatlo sa lugar, handa silang makipaglaban. Unang sumugod si Ghost, ngunit hinarang iyon ng heated blade ni Kenbo. Nagbigay si Johan ng cover fire. Hinarang ni Ghost ang mga bala at umatake kay Johan. Tumakbo si Kenbo upang tumulong, ngunit ibinato ni Ghost si Johan palabas at tumama ito kay Kenbo. Ngunit inaasahan na ito ni Guy kaya nagtulak pataas si Kenbo at lumundag sa ere. Nagpalit ito sa baril at nagpaputok pababa. Habang hinaharang ni Ghost gamit ang braso nito, narating na siya ni Shiba at pinutol ang isang braso nito, saka tinarak ang binti upang maipit ito. Nasa kamay na ni Johan ang pagtatapos. Nagpalit si Gashi sa armor-piercing rounds at pinaputokan ang ulo ni Ghost. Pero kahit wala na itong ulo, gumagalaw pa rin ito. Tumalon ito sa likod ni Kenbo at itinulak ito papunta kay Johan, kaya naipit silang pareho. Pagkatapos, inactivate ni Ghost ang internal reactor nito para mag-self-destruct kasama sila. Tumataas ang temperatura at nagiging pula ang katawan nito. Hindi makatakas sina Shiba at Gashi at tinanggap na lamang nila ang kanilang kapalaran. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Conway na may kasamang artillery support at inutos na barilin ang mga joints. Nang lumuwag ang mga ito, nakawala sina Kenbo at Johan at tumakbo sa ligtas na lugar. Hinintay nilang sumabog si Ghost, ngunit patuloy lang itong umiinit, walang senyales ng pagsabog. Kinahapunan, pinatawag sila ni Conway. Ipinaalam niyang dahil sa matinding pagkawala ng mga tao at armas, babalik muna siya sa headquarters para iulat ang sitwasyon. Sina Gashi at Shiba ang baalang maglinis ng battlefield bago dumating ang hukbong Asyano. Nang mawala ang heat signal, umakyat sina Gashi at Shiba para maghanap. Habang nagsascan si Shiba, nakita niya ang kwintas na lagi suot ni Risa, bumaba siya upang pulutin iyon at napaluha siya sa sobrang lungkot. Kinagabihan, gaya ng inasahan ni Gashi, dumating ang hukbong Asyano, lalo na ang pulang buhok na lalaki. May kakayahan siyang muling buuin ang buong laban sa isip niya base lamang sa mga bakas na iniwan sa battlefield.
Nagulat siya sa pag-unlad ni Shire sa pakikipaglaban at mas lalo pa siyang naengganyo na makilala ito nang malaman niyang tinalo ni Shire si Ghost. Si Shire naman ay labis pa ring nagluluksa sa pagkamatay ni Riz, at nauunawaan iyon ni Gashi dahil naranasan niya rin ang ganoong sakit noon. Nakakalap na ng pulang buhok na sundalo ang impormasyon tungkol sa 3 units at na-recreate niya ang mga iyon. Ang Kenbo ang orihinal na unit. Si Johan ay uri ng sniper, at si Ghost, wala pa ring datos na available. Kahit ganoon, nakabuo siya ng mga kontra-panukala para sa 3. Alam niya na tinanggal ni Ghost ang mga limiter nito kaya umabot sa ganoong tindi ang lakas. Marahil ay nag-evolve ang AI sa loob nito. Tinawag niya ang kasama niyang si Ray upang ihanda ang isang AI unit para sa kanya. Kinabukasan, habang naglalakad sina Gashi at Shiba, napag-isip-isip ni Shiba ang lahat at nagpasya siyang umalis na sa rebelyon dahil natatakot siyang mamatay. Ngayong pagkakataon, hindi tumutol si Gashi at sinabing ipapaalam niya ito kay Kamui. Dahil hindi nasasali si Shiba, hindi na rin siya maaaring magmaneho kay Kenbo. Sinabi ni Gashi na itago muna niya ang unit at i-report ang lokasyon nito. Bago sila maghiwalay, sinabi ni Shire kay Gashi na mag-ingat. Sagot naman ni Gashi na siya ang magpapasya sa sarili niyang kapalaran, ngunit sumigaw si Shire na takot siyang mamatay, at mas takot siyang makakita ng mga taong kilala niya na namamatay. Sinabihan siya ni Gashi na tumigil na sa pagdaldal dahil walang karapatan ang isang duwag para magsalita tungkol sa kamatayan. Kalaunan, itinago ni Shire si Kenbo malapit sa isang batis at umalis kasama si Guy. Paglabas nila sa kagubatan, salamat kay Guy na binago ang data sa ID card ni Shiba at ang wanted notice, hindi siya nakilala ng mga sibilyan. Tinanong ni Guy kung ano ang balak niyang gawin. Sagot ni Shiba, bibisitahin niya ang bahay ni Reza upang ibalik ang kwintas nito. Kahit hindi niya alam kung may kamag-anak pa ito, inakala niyang meron pa. Nalalaman na ni Guy ang tungkol sa aksidenteng kinasangkutan ng pamilya ni Riz kaya nahanap niya ang address nito. Nagpasalamat si Shiba at nagbiro pa sila bago naghiwalayan. Samantala, 2 lalaking nakasuot katulad ng pulang buhok na sundalo ang nag-uusap. Ginagawa nilang kriminal ang mga sibilyan na Hapon at nagkukunwaring parurusahan ang mga ito upang magkaroon ng papuri at kredito mula sa pamahalaan. Para sa kanila, ang mga Hapones ay wala pang halaga kaysa mga taong marurumi at mababang uri. Pagdating ni Shiba sa address na ibinigay ni Guy, gumuho na ang buong bahay. Inakalang baka may kamag-anak si Reza, nagtanong-tanong siya. Subalit lahat ng nakakita sa kanya ay umiiwas na para bang isa siyang malas. Habang litong-lito siya, lumapit ang isang batang babae at tinanong kung kaibigan ba siya ni Reza. Maya-maya, isang lalaking may mabangis na ekspresyon ang lumapit at tinanong kung sino siya. Nagpakilala si Shiba at ipinakita ang kwintas ni Rez. Nang makita iyon, isinama siya ng lalaki. Sa loob ng sasakyan, sinabi nitong winasak ng hukbong asyano ang bahay ni Rez. Patay na ang buong pamilya nito, at may chismis na sumali siya sa rebelyon. Utos daw iyon ng bagong gobernador-general. Marami nang nakaranas ng parehong kapalaran, pati kamag-anak ay tina-target. Hindi ito naiiba sa paniniil. Dinala siya ng lalaki sa isang night diner kung saan nagtipon ang mga kabataang ayon sa lalaki ay mga kababata ni Rez. Tinawag niya ang mga ito para marinig ang balita. Masaya silang nagbalik tanaw tungkol kay Reza, hindi alam ang totoong nangyari. Sa huli, kinailangan ni Shiba na ibunyag ang katotohanan. Nagulat ang lahat, ang ilan ay napaiyak. Mahal nila si Riz dahil mabait itong tao na laging tumutulong sa iba. Tinanong nila si Shiba kung ano ang gagawin niya. Dahil hindi niya alam kung nasaan ang kamag-anak ni Riz, plano niyang ilagay ang kwintas sa puntod ng pamilya nito. Nang tanungin niya ang lokasyon, natahimik ang lahat. Ang may-ari ng tindahan ang nagsalita at sinabing alam niya kung saan iyon, nasa bundok at mahaba ang lockeran. Inalok niya si Shiba na manatili muna ng gabi. Tumanggi si Shay, ngunit nais talaga ng lahat na manatili siya. Nagpasya silang sabay-sabay pumunta kinabukasan sa puntod ng pamilya ni Riz. Nagkaroon sila ng hotpot party at inimbitahan si Shiba. Bagamat nag-aalangan siya, napapayag siya ng matandang lalaki. Pagkatapos ng pagkain, umuwi si Mr. Nose at ang anak niya. Habang tumatawid sila sa kalsada sa berdeng ilaw, biglang huminto sa harap nila ang kotse ng gobernador. Binaba nito ang bintana at sinisi ang matanda, sinasabing nadumihan ang kanyang damit dahil sa kanya. Samantala, sa ibang lugar, natanggap na ng pulang buhok ang bagong modelo ng Ami. Sabik siyang subukan ito at hanapin sina Kenbo at Ghost. Samantala si Ghost, nagkukubli sa isang kuweba at nag-aayos ng sarili. Kinabukasan, nagkagulo ang mga tao dahil sa biglang pagkawala ni na Mr. Nose at ng kanyang anak. Pagpunta nila sa bahay nito, wala nang gamit sa loob. Napakakahina-hinala ng lahat.
May isang miyembro ng grupo ang nagsabi na narinig niyang kapag na-target ng bagong gobernador ang isang tao, nawawala ito kinagabihan. Lahat ng iyon ay may iisang katangian, may anti-government beliefs. May chismis na dinadala sila sa mainland, hindi naiiba sa human trafficking. Narinig ni Nagay at Shiba ang buong usapan at kinumpirma ni Guy na totoo ang sinasabi ng lalaking puro daldal. Nascan na niya ang lahat ng surveillance cameras mula kagabi hanggang ngayon, at dahil wala ni isang military vehicle ang umalis ng lungsod, ibig sabihin ay hindi pa naibebenta si Mr. Nose. Gayunman, kulang si Shiba sa kredibilidad kaya hindi siya pinaniwalaan ng iba. Kaya pumili si Guy ng isang random na lalaki mula sa grupo at ibinunyag ang pinakamadilim nitong sekreto, dahilan upang magsimulang maniwala ang lahat at umayon na harapin ang gobernador para hingin ang pagbabalik ni Mr. Nose at ng anak nito. Sa panig naman ni Gashi, iniulat niya ang desisyon ni Shiba. Naunawaan ito ni Conway at sinabi rin na pagbalik niya sa headquarters ay magkakaroon siya ng bagong kakampi, isang pilutong may frame na nakabase sa disenyo ni Kenbo. Samantala, abala ang gobernador sa pakikipag-usap sa kanyang mga kasabwat tungkol sa hawating kita. Plano nilang ibenta si Mr. Nose bilang sapilitang manggagawa at ang anak nito sa mga manyak. Noon ay dumating ang ulat na may mga mamamayang Hapon na nagtitipon sa gate. Habang si Shiba naman nagpa siyang manatili sa restaurant, dumating ang balita na inaresto ang lahat ng nagprotesta. Kinasuhan sila ng anti-government crimes at dinala palayo. Natuklasan din ni Guy na ang mga ipinadalang sasakyan ay mga military truck para linisin ang mga bahay ng mga taong ibebenta na. Sinabihan niya si Shiba na umalis agad dahil paparating na ang mga sundalo. Pagkatapos ng tawag, ibinigay ng may-ari ng kainan ang lokasyon ng libingan ng pamilya ni Reza at hiniling na dalhin niya ang kanilang pagbati. Pinalaya si Shiba bago dumating ang militar. Pagkatapos noon, buong grupo ni Mr. Nose ay nahuli. Pinamarcha sila sa kalye at inanunsyong bibitayin sila dahil sa pagsalungat sa pamahalaan. Napanood ito ni Shiba sa kanyang telepono at labis siyang nalungkot. Isa pa nga ang binaril ng gobernador ng walang dahilan. Napaiyak si Shiba. Napagtanto niyang napakaduwag niya, lagi siyang tumatakbo at iniiwan ang mga taong tumutulong sa kanya. Muling nagsalita si Guy, kung ganoon niya kamuhian ang sarili, bakit hindi na lang siya magbago at gawing mas mabuting tao ang sarili niya. Sasamahan daw niya ito palagi. Sa mga salitang iyon, muling nabuo ang determinasyon ni Shiba. Sa ilalim ng bukal, biglang kumislap ang mga mata ni Kenbo. Kinahapunan, habang papatayin na ang mga tao at nakatutok na ang mga baril, yumanig ang lupa. Tumalon si Kenbo at ginamit ang kalasag upang protektahan ang lahat. Iniutos ng gobernador ang pag-atake, ngunit napakahina ng kanilang mga unit para tawaging Mi. Sinunggaban ni Shay ang isa at inihampas sa isa pa, sabay na pinawala ang dalawa. Pagkatapos ay itinaas ni Kenbo ang kamao nito sa harap mismo ng gobernador, na halos mamatay sa takot. Ito ang tunay na anyo ng kapangyarihan. Nanginig ang lalaki at nakiusap na ibigin ang buhay niya. Kasunod noon, ibinroadcast ni Guy ang illegal na human trafficking ng gobernador sa buong mundo. Tumawa ng malakas ang pulang buhok, paulit-ulit na sinasabing, "Bravo." Muling binalaan ni Shiba ang gobernador, kung sakaling saktan niya ulit ang sinumang Hapon, bibisitahin niya ang bahay nito gabi-gabi. Pagkatapos noon, umalis siya at pinalaya rin ng mga tao si Mr. Nose at ang kanyang anak. Kinabukasan ng maaga, dumating si Shiba sa lugar kung saan naghihintay si Gashi. Iniwan din niya ang alaala ni Reza sa libingan ng pamilya nito. Matagal nang nakalipas, sa isang baryong gumagawa ng palayok, tinutulungan ni Little Shin ang kanyang lolo sa paglikha ng magaganda at napakakinis na ceramic. Ngunit isang araw, dumating ang hukbong Asyano upang angkinan ang kanilang lupa at pagawaan. Hindi sila pinayagang tumanggi. Walang nagawa ang kanyang lolo kundi panoorin ang pagwasak ng buhay niyang ipinundar. Mula noon, hindi na siya muling gumawa ng palayok. Sa sakit na iyon, nangako si Little Shin na ibabalik niya balang araw ang kanilang pagawaan. Sa kasalukuyan, parehong sira-sira sina Johan at Kenbo, maraming vital parts ang nadorog. Sina Guy at Kay ay kailangan ding mag-recharge. Tinawagan ni Gashi si Mizuki, na gustong tumulong ngunit limitado dahil nasa paglalakbay siya pabalik sa headquarters habang iniiwasan ang mga tropang Asyano. Ibinigay niya ang lokasyon ng mga piyesang kailangan para sa dalawang makina upang maayos nila ang mga ito. Bago umalis, tinanong ni Shiba si Gashi kung ano ang susunod, at dinala siya nito upang ilegal na kumuha ng kuryente para ma-recharge ang dalawang AI. Pagkatapos pagtakpan ng dalawang unit upang makapagpahinga, pumasok sina Gashi at Shiba sa lungsod upang maghanap ng matutuluyan. Kahit tagalungsod si Shiba, una niyang beses doon kaya medyo litong-lito siya, tinawag pa siyang probonsyano, ni Gashi.
Aangal sana siya pero pinatigil siya na huwag gumawa ng eksena. Pagkapasok sa hotel, pumunta sila sa kwarto. Sinabihan sila ni Kay na maligo dahil mabaho sila. Nagulat si Shiba na kahit AI ay nakakakita ng amoy, ngunit sagot ni Kay kahit hindi niya iyon kayang i-detect, halata sa mga taong nagtatakip ng ilong. Pagdating sa kwarto, agad silang naglinis ng maigi. Pagkatapos maligo, kumain sila ng sabay. Nakatanggap ng mensahe si Gashi mula kay Mizuki na naihatid na ang mga pyesa kaya magsisimula sila bukas. Tuwa-tuwa si Shiba at masiglang kumain. Napansin niyang hindi kumakain si Gashi ng gulay. Ipinaliwanag ni Kay na napakapili ni Gashi pagdating sa pagkain. Tinukso siya ni Shiba, kaya tiningnan lang siya nito ng masama. Nagsorry si Shiba, hindi niya alam na ayaw pala ni Gashi ng ganoong biro. Wala pa kasi siyang kaibigan noon kaya hindi niya alam makipag-usap. Sina Kay at Guy ang nagsabi sa kanya na huwag mag-alala, nagpapatatapang lang si Gashi para itago kung gaano ito kasensitive. Nagsimula silang mag-asaran tatlo. Samantala, ang militar ng Europa, matapos mapanood ang hamon ni Shiba at ang malaking dagok na sinapit ng Asia sa ekonomiya at reputasyon, ay nagsimula ng paghahanda para sa isang sagupaan. Umaasa ang komandante na mamumukadkad dito ang bulaklak ng digmaan sa dugo at pulbere. Kinabukasan, umalis sina Gashi at Shiba upang kunin ang mga pyesa. Sa bus, sinabi ni Gashi kay Shiba na tumingin sa ibaba, sa syudad ng Hapon na ngayon nasa ilalim ng pananakop, kung saan ang mga tao ay dumanas ng pang-aapi at kahirapan. Sinabi niyang balang araw, babawiin niya ang lugar na ito. Pagdating nila sa isang bar kung saan nagtatrabaho ang mga miyembro ng resistance, ibinigay ng may-ari ang pakete matapos maibigay ni Gashi ang tamang password. At matapos marinig ang mga sinabi ni Shiba, inilagak din ng may-ari ang kanyang pag-asa sa kanya. Hindi nagtagal matapos silang umalis, habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa responsibilidad, biglang may sumabog sa malayo, sa pantalan. Walang takot na naglunsad ng pagsalakay ang hukbong Europeo sa Asian Zone. Gumanti ang mga Asyano, ngunit hindi ito naging sapat. Nakihalo si Gashi at Shiba sa mga taong nagsisilikas upang masubaybayan ang sitwasyon. Samantala, walang pakundangang nagpapaputok ang hukbong Oceanic, hindi iniintindi ang mga sibilyan. Pagdating nila sa evacuation center, nakita ni Gashi na napakasama na ng kalagayan para sa panig ng Asia, malamang titigil na sila sa paglilikas ng mga sibilyan at uunahin ang depensa. Hindi iyon matanggap ni Shiba at gusto niyang may gawin. Tumugon si Guy sa kagustuhan nito sa pamamagitan ng pag-hack sa mga device ng sibilyan upang gabayan ang paglikas. Sina Kay at Guy ay nag-hack sa lahat ng display screen ng syudad at nagsimulang magbigay ng ruta patungo sa ligtas na lugar. Ngunit hindi pa rin ito sapat dahil napakabilis ng pag-usad ng hukbong Oceanic. Nais ni Shiba na gamitin si Kenbo para tumulong pero sinabi ni Gashi na pagbalik nila, patay na ang lahat. Iniwan na rin ng komandante ng Asia ang mga refugee, naniniwalang kung papatayin ng Oceanic Forces ang mga sibilyan, lalaban sa kanila ang opinyon ng publiko. Sinubukan ng mga sibilyan na umalis ng gusali ngunit pinigilan sila ng mga sundalong Asyano. Bigla na lamang may tumilapon na wasak na Asian Army papasok ng gusali, nagdulot ng kaguluhan habang patuloy na sumusulong ang hukbong Oceanic. Sa sandaling iyon, may isa pang army ang dumating, kumikilos ng hindi kapanipaniwala ang bilis. Ilang sandali lang ay nasa gitna na ito ng tropang Oceanic. Nagpakilala itong si Maso, at nagsabing kikilos ito sa ngalan ng katarungan. Pagkatapos magpakilala, mabilis nitong pinaghati ang isang army, tumalon sa ere, at bumagsak pababa habang ginagamit ang bangkay ng napabagsak na army bilang panangga bago tinapos ang tatlo pang Oceanic army sa isang tuldok na atake. Pagkatapos ay humarap si Masero sa puwersa ng Asia at pinabagsak ang tatlo pa sa isang mabilis na hagod. Sa gulat ng parehong panig, tumalon si Masero ng napakataas at lumipad diretso sa isang army artillery unit at sinira ito. Pagkatapos noon, nagpalipad-lipad ito sa buong syudad, pinapatay ang bawat army na makita. Umilo ng pulang tuldok ang mapa ng magkabilang panig, hudyat na winawasak ang kanilang mga unit. Nang umabot sa 70% ang nawalang puwersa, napilitan ng hukbong Oceanic na umatras. Napatitig at napanganga sina Shiba at Gashi sa nasaksihan nila, kasabay ng pag-anunsyo ni Guy na ito ang bago nilang kasama. Matapos matanggap ang summon notice, agad silang umalis. Sa isang gubat pagsapit ng hapon, mas malalim pang pumasok sina Gashi at Shiba at nakita si Masaru. Si Shiba ang unang bumati ngunit biglang pinutol siya ng AI sa kabila. Nagpakilala itong si Angelo na may mapagmataas na tono, ipinahayag ang pagkadismaya nito sa mga lalaking piloto, at humingi pa ng pagyuko bilang pasasalamat sa pagsadjep sa kanila.
Matapos pagalitan si Nagashi at Shiba ng ilang sandali, ibinunyag nito na ang prinsesa at ang kanyang piloto ang magiging bago nilang katim, at si Shin ang piloto. Bumaba si Shin mula sa Subcommander unit ng walang imak, ngunit biglang napahagulhol. Pagkaraan, dinala silang tatlo sa isang kalapit na Yada base. Si Shin ang unang humingi ng paumanhin sa pagluha niya sa unang pagkikita. Nagpakilala siya at nakipagkwentuhan kay Shiba, habang si Gashi naman ay malamig at tahimik lamang. Ayon kay Shin, iyon ang una niyang totoong karanasan sa digmaan. Dati siyang maintenance worker para sa Yada hanggang biglang lumitaw si Angelo at inutusan siyang maging piloto, at pumayag naman siya agad. Kumpiyansa si Angelo sa kakayahan nitong humusga ng tao, bagaman tinukso sila ni Nagai at kay na si Angelo ay mahilig lang talaga sa mga babae. Nagsimula ang tatlo sa berwan at kalokohan na nagdulot ng matinding sakit ng ulo kay Gashi. Samantala, dumating ang pulang buhok na lalaking si Hardy at ang kanyang kaibigan upang makipagkita sa kanilang komandante. Ipinatawag sila dahil natunton na nila ang lokasyon ng Ghost. Kumpirmado na ngayong ang Ghost ay isang unmanned machine na may AI na may sariling pag-iisip. Nanatiling misteryo kung sino ang nasa likod nito. Napatumba na ng Ghost ang mga puwersa ng North America, Asia, Eurasia, at Oceania. Sabik na ang matataas na opisyal na makuha ang Ghost upang magkaroon ng pang-ibabaw sa digmaan. Inutusan ng grupo ni Hardy na hanapin ito at kung maaari, sirain upang hindi mapasakamay ng ibang bansa. Matapos ang usaping pang-opisina, napunta sa personal na bagay ang kanilang superior, na siya palang ampon na ama ni Hardy. Hiniling niya sa anak na umuwi sa holidays dahil miss na ito ng kanyang ina. Pumayag si Hardy at umalis. Ngunit sa sasakyan, alam ng kaibigan niyang malamang ay ilulubog lang niya ang sarili sa trabaho pagdating ng bakasyon. Napakarami pa kasing kailangang tapusin ni Hardy. Pagkatapos noon, dumaan si Hardy sa paborito niyang panaderia. Binigyan pa siya ng may-ari ng dagdag na tinapay dahil alam nitong sinusubukan ng North American Alliance na ibalik ang sigla ng Japan. Ngunit sa kabila ng mga pagsisikap, ang totoo'y nananatiling nasa kamay ng North American military ang pamumuno. Kahit pa mabawi ng Japan ang autonomiya, North America pa rin ang may hawak sa kanilang pamahalaan. Sa huli, maaaring tuluyang maging kolonya ang bansa. Ayaw ni Hardy na umasa ang mga tao sa ibang bayan. Kailangan nilang bumangon at bawiin ang nararapat na sa kanila. Matapos kainin ang mga tinapay, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Nagbukas ng saloobin si Hardy. Hindi naman dahil ayaw niyang umuwi, kundi dahil siya'y ampon, at ampon din ang iba pang bata sa tahanan. Hindi siya makahalubilo sa kanila, parang hindi siya nababagay doon. Bihira siyang makakita ng bagay na nagbibigay saya sa kanya, hanggang sa dinala siya ng ama sa kapaligiran ng militar. At noong unang makita niya ang isang ami, alam niyang ito ang landas niya. Pagsapit ng dulo ng kanyang kwento, narating na nila ang lugar ng kanilang misyon. Samantala, sina Shiba ay dumating na sa isang marangyang hotel para magpahinga. Doon lamang naitanong ni Shiba kung bakit kakaiba ang tatlo nilang ami kumpara sa mga pag-aari ng militar. Ipinaliwanag ni Angelo na may kumpanyang Brenseson na sumusuporta sa mga resistance group sa Japan. Formal na nasa Europa ang headquarters nito, ngunit isa lamang itong shell company. Walang nakaalam kung may masama itong layunin, ngunit sa ngayon ay maayos naman ang lahat. Tungkol sa mga mata nilang tatlo, iyon ay kinonfigure ng isang panlabas na ahensyang tinatawag na IS, isang Intelligence Learning System. Si Guy ay tila espesyal na kaso. Kahit pareho sila ng codebase ni Nakai at Angelo, ipinadala siya sa rehiyong Oceanic ng kung sino man. Sa anumang kaso, magkakapatid pa rin silang maituturing. Pagbalik nila sa kwarto, tinanong siya ni Shiba kung hindi niya ipinagtataka kung bakit siya ipinadala doon. Pero hindi iyon iniinda ni Guy, masaya siya sa kasalukuyang sitwasyon. Balik sa lokasyon ni Hardy, nakasalubong niya sina Roger at Sophie, ang tutulong sa kanya sa pagkuha o paglipol kay Ghost. Ngunit tutol si Sophie sa misyon dahil mas delikado daw ang paggamit ng manned army kumpara sa unmanned AI units. Ipinaliwanag ni Hardy na kung unmanned units ang gagamitin nila, kailangan nila ng buong Platen, at dahil banta pa rin ang puwersa ng Asia at Oceania, hindi iyon maaari. Kaya't nagtipon siya ng mga piling individual para sa misyon. At ang pagiging napili ay patunay ng mataas nilang kakayahan. Kailangan lang nilang sundin siya, at hindi naiiba si Ghost sa karaniwang ami. Kung hindi sila susunod, hindi niya masisiguro ang mangyayari. Kinabukasan, nagpatuloy sa biyahe patungong headquarters ang grupo ni Shiba. Samantala, sa himpapawid, sinimulan na rin ng grupo ni Hardy ang kanilang operasyon. Naramdaman agad ni Ghost ang apat sa loob ng kuweba at mabilis na tumalon papunta sa ibabaw. Si Hardy ang lumapag mismo sa eksaktong lugar kung saan ito lumitaw.
Inuna ni Ghost ang pag-atake. Inutusan ni Hardy ang grupo na maghiwa-hiwalay at umatake mula sa iba't ibang direksyon. Epektibo ito, nahirapan si Ghost dahil hindi pa ito nakalaban ng grupong puro manned machines. Kailangan nila itong sirain bago ito makaangkop sa bagong estilo ng labanan. Ngunit huli na, nakapokus si Ghost sa isa sa kasamahan ni Hardy, kaya napilitan siyang umatras. Tinangka ni Roger na tumulong ngunit sinalubong ng Ghost ang kanyang pag-atake at ibinato sa kanya ang kasama ni Hardy. Nagpakawala ang militar ng mga missile mula sa labas, ngunit naglabas ng jamming signal si Ghost kaya nalihis ang mga ito. Patuloy na umatake si Roger ngunit nahuli siya ni Ghost. Tumubo ang ikatlong braso mula sa likod ng Ghost. Napilitan ng sundalong lalaki na isakripisyo ang isang braso upang makatakas. Ganap nang nakaangkop si Ghost sa taktika ng grupo at naghahanda ng durugan si Hardy. Bigla namang nakaramdam muli si Guy ng nakamamatay na presensya. Maliban kay Shiba, hindi ito naramdaman ng iba, pati ang ibang AI. Inisip ni Guy na guni-guni lang. Balik kay Ghost, ginamit nito ang mga daliring may kadena upang direktang lusubin ang mismong mga piloto sa loob. At nang hindi handa si Roger, tinamaan siya ng isa sa mga daliri, at napatay mula sa loob. Hindi na nagkaroon ng oras si Hardy para manangis, mabilis siyang nagplano ng bagong estratehiya. Sumugod silang tatlo. Sina Sophie at ang isa pang kasama ay nauna upang ilihis ang atensyon ni Ghost, ngunit naipit sila ng mga sinulid na nakalatag sa ilalim ng lupa. Patuloy pa ring sumulong si Hardy. Nang paputukan siya ni Ghost, umiwas siya sa pamamagitan ng pagkiling ng katawan, saka tumalon pa atras at binaril ang mga kasukasuan ng braso nito, ngunit na-block ni Ghost at sinubukang gumanti. Biglang may dumating na bala at natanggal ang kasukasuan ng isang binti nito. Galing iyon kay Roger, kahit patay na siya, aktibo pa rin ang AI at tinapos ang misyon. Doon nagbigay ng huling putok si Hardy, tumago sa dibdib ni Ghost. Bumagsak ito, ngunit ilang segundo lang, tumakas ito gamit ang isang military aircraft. Galit na galit si Hardy at nangakong papatayin niya ito. Samantala, sina Shiba ay nakarating na sa headquarters at nakilala si Yudo, kinatawan ng Yada. Masaya siyang ligtas ang tatlo, ngunit may naghihintay ng trabaho. May gustong makipagkita sa kanila, isang tagapamagitan ng Brenseson at ng kanilang organisasyon. Nagpakilala ito bilang Goal. Masiglang iminungkahi ni Goal ang isang pangmatagalang partnership na nakasalalay sa digmaan. Hanggat may digmaan, may negosyo ang kumpanya. Bukas din siya sa anumang pondo na kailangan nila. Ipinakita rin ni Goal ang mga bagong upgrade para sa AMI. Dinala niya sila sa isang pares ng armored grenade launchers para kay Johan at maraming bagong kagamitan para kina Kenbo at Masero. Maya-maya, nakatanggap ng tawag si Yudo at isinama ang grupo ni Shiba. Pumunta sila sa isang nayon sa malalim na kagubatan. Pagdating doon, pumasok ang buong grupo sa bahay ng isang lalaking nagngangalang Yuji, isang matagal ng real estate agent na pansamantalang naninirahan sa nayon. Ipinakita niya sa kanila ang talaan ng kanilang angkan. Sa kasalukuyan, siyam silang naninirahan doon. Ngunit isang linggo na ang nakalipas mula nang mawalan sila ng kuryente at tubig. Habang nag-uusap pa sila, isang batang babaeng biglang tumakbo at niyakap si Gashi, tinatawag siyang tatay, na ikinabigla ng lahat. Humingi ng pangunawa si Yuji, paliwanag niyang namatay ang ama ng bata noong ito'y napakabata pa. Balik sa pinag-uusapan, hirap ang mga taga-nayo na mabuhay maghapon dahil sa pagkawala ng tubig at kuryente. Nagtanong si Adyo kung bakit hindi na lang sila umalis at lumipat. Ipinaliwanag ni Yuji na ang kanilang bayan ay dinaanan na dati ng digmaan at napilitan silang lumikas. Ngunit isinara rin ang lugar na iyon, kaya napilitang bumalik ang mga tao. May ilan pang nagbahagi ng kanilang karanasan, nagpalipat-lipat sila ng tirahan hanggang sa makarating sa liblib na bayang ito. Mahirap nga ang buhay dito, ngunit ligtas sila mula sa digmaan. Kapalit ng kaginhawaan, pinili nila ang kaligtasan. Pagkarinig noon, sinabi ni Adyo na tutulungan nila ang mga tao sa abot ng kanilang makakaya. Pagsapit ng gabi, nagtayo ng kampo ang lahat para doon matulog. Pinuri ni Shiba ang kabaitan at pag-aalala ni Adyo. Sagot ni Gashi, hindi lang basta rebelde ang Yada, tumutulong din sila sa kapwa mamamayan. Upang mabuo muli ang bansa, kailangan nilang makuha ang tiwala ng mga tao. Kinabukasan, umulan. Nagsama-sama ang lahat upang talakayin kung paano mareresolba ang problema ng nayon. Upang magkaroon ng maayos na pamumuhay ang mga tao, kailangan nilang ayusin ang tubig, kuryente, at pagkain. Nagmungkahi si Kamui na mag-drill ng balon, magtayo ng water wheel para sa kuryente, at magbukas ng farmland. Nagsimula ang trabaho. Sina Shiba at iba pa ay nangolekta ng makinarya mula sa mga lumang sasakyan.
Samantala, humingi si Adyo ng ilang kagamitan mula kay Gobble na pumayag naman agad dahil kikita pa rin siya. Abala ang bawat isa, may gumagawa ng bahay, may naghuhukay ng balon, at may nagbubungkal ng lupa. Pagsapit ng hapon, sabay-sabay silang kumain. Ang saya ng mga bata ay nagbigay kalma kay Shiba. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng lahat ang kanilang gawain. Habang nag-aayos ng kahoy, tinawag si Shiba ni Shin at dinala siya sa isang tent sa mataas na bahagi ng bundok kung saan may lumang pagan. Balak ni Shin na ayusin ito. Kapag nagtagumpay sila, makakagawa sila ng tinapay, pizza, at pati pottery. Ibinahagi rin ni Shin na galing sa pamilyang may tradisyon sa paggawa ng palayok. Nag-alok si Shiba ng tulong. Nagsimula silang dalawa sa pagkukumpuni ng pagan. Habang nagtatrabaho sila, may dalawang batang dumaan at dahil curious, inimbitahan sila ni Shin na sumali. Lumipas ang mga araw at umusad ang progreso ng lahat. Natapos din ni Shiba ang pagkukumpuni ng pagan at sinubukan ito. Sa tulong ni Shin, gumawa sila, kasama ang dalawang bata, ng mga tasa, plato, at iba pa. Kailangan na lang itong eye fire at eye glaze para magamit. Samantala, natanggap na ng grupo ni Gashi ang kinakailangang kagamitan, ang kulang na lang ay umakyat ang tubig mula sa balon. Gumagana na rin ang water wheel at gumagawa ng kuryente. Ngunit sabi ni Guy, hindi pa rin iyon sapat para sa pang-araw-araw ng lahat. May isa pa silang problema, tumama sila sa isang matigas na layer ng bato. Sinuri ni Kay ang lugar, nasa humigit kumulang 2 metro ang kapal ng batong dapat mabasag. Ngunit kung malagpasan nila ito, sabi ni Angelo, may lalabas na 100 litro ng tubig bawat araw, sapat para sa nayon. Nagbigay si Miss Oka ng solusyon. Lumipas ang ilang araw at patuloy ang gawain. In-upgrade ang water wheel para sa mas malakas na kuryente, pero ayon kay Guy, sapat lang iyon, hindi sobra. Nang tinawag sila ni Kay patungo sa balon, ipinakita ni Miss Oka ang isang device na pinagsamang laser at piercing rod. Gagamitin ng laser para tunawin ang bato, saka itutulak ng piercing rod para mabasag ito. Dahil ideya raw iyon ni Guy, pinilit niya si Shiba na siya ang gumawa, kung hindi, magtatampo raw siya. Wala nang nagawa si Shiba. Sa gabay ng 3 AI, inasinta niya ang laser. Ang kailangan na lang ay hilahin ang lever, pero sabi ni Guy, dapat muna siyang sumigaw ng skill name. Para pagbigyan siya, sumigaw si Shiba. Ultra Drill Breaker. At hinaila ang lever. Ilang sandali, bumulwak ang tubig mula sa ilalim. Ginamit nila ang presyon ng tubig upang pabilisin ang ikot ng water wheel, at nagkaroon sila ng matatag na supply ng kuryente. Nagliwanag ang ilaw. Unti-unting gumaganda ang kalagayan. Yumuko ang mga taga-nayon sa pasasalamat. Pagkatapos ng pananatili roon, pinaalis sina Shiba, Gashi, at Shin upang bumili ng supplies para sa Yada, kailangan nila itong gawin ng palihim. Habang nakatitig si Shiba sa mahabang listahan, napaisip siya kung kailan matatapos ang trabaho. Sa oras na iyon, may nakapansin kay Gashi, si Yuyo. Umupo silang lahat sa parke upang mag-usap. Hindi inasahan ni Shiba na may kapatid pala si Gashi. Ito rin ang unang beses niyang makita si Gashi na ngumingiti ng ganoon. Ikinwento ni Kay ang tungkol kay Yuyo. Dati siyang nagtatrabaho sa Yada headquarters kasama ang mga magulang ni Kay. Ngunit nang parehong mamatay ang mga ito sa laban kontra Asian Army, inampon ng ama ni Gashi si Yuyo. Itinuring ni Gashi si Yuyo bilang tunay na nakatatandang kapatid. Nang bigla itong umalis sa organisasyon, labis iyong ikinalungkot ni Gashi. Pagkatapos ng mesensi ng pag-uusap, dumating ang oras para umalis si Yuyo. Nagpalitan sila ng kontak at umalis na siya. Pagbalik ni Gashi sa headquarters, kinuha niya ang isang lumang larawan nila ng kanyang ama at si Yuyo. Bumalik ang mga alaala noong minsang naligaw sila sa bundok, natakot si Gashi ng husto, ngunit pinakalma siya ni Yuyo. Kahit hindi sila magkadugo, lagi siyang pinoprotektahan ni Yuyo. Mga alaala iyong hindi niya malilimutan. Kinabukasan, sinimulan ng grupo ni Shiba ang pagsusuri sa bagong kagamitan. Habang tinitiyak na maayos ang lahat, nakatanggap si Gashi ng mensahe mula kay Yuyo. Labis siyang natuwa hanggang sa inimbitahan din niya si Shiba at Shin. Dinala niyo ang 3 sa kanilang itinatag na lungsod sa Japan. Lahat ng nakatira doon ay mga Hapon. Walang kahit isang tao mula sa teritoryo ng Asian Cooperatives. Bagamat hindi opisyal na kinikilala, may 3,482 residente ang lungsod, katumbas ng isang maliit na bayan. Lahat ng desisyon ay ginagawa mismo ng mga Hapon. Ngunit hindi doon nagtapos. Ang pinuno ng distrito sa lugar na ito ay walang iba kundi si Yuyo. Sinasamba siya ng lahat. Ang tanging hangarin niya ay makita ang walang alalang ngiti ng mga bata at protektahan silang lahat.
Iyon din ang dahilan kung bakit iniwan niya ang Yada, iba ang kanyang landas kumpara sa organisasyon. Napakahirap pamahalaan ang autonomous zone na ito dahil araw-araw siyang nakikipagnegosasyon sa Asian Army sa halip na lumaban tulad ng Yada. Umaasa siya na mas lalawak pa ang lungsod sa hinaharap. Dumating ang tamang oras. Iniwan niyo ang tatlo upang malayang maglibot. Hindi pa sila nakakalakad ng malayo, nagbigay na ang mga lokal ng maraming regalo dahil kilala nila sila bilang kakilala niyo. Pumunta sina Shiba at Shin sa burol upang masilayan ang lungsod, habang si Gashi ay nagpunta upang makipagkita sa kanyang kapatid. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong, diretsahang sinabi ni Yuyo ang kanyang nais, na lisanin ni Gashi ang Yada at sumama sa kanya sa lungsod. Ipinaliwanag niya na dahil sa limitasyon ng populasyon, hindi na maaaring madagdagan ang residente. Ngunit maaari niyang hilingin sa Asian Army na gumawa ng exception para kay Gashi. Ayaw ni Yuyo na hawakan pa ni Gashi ang baril. Nais niyang mamuhay ang kapatid ng mapayapa sa lungsod. Hindi nakapagbigay ng agarang sagot si Gashi at humingi ng panahon para pag-isipan ito. Pagkatapos, bumalik siya sa headquarters habang iniisip pa rin ang alok. Lumapit si Gobble at ibinunyag ang isang matinding katotohanan, ang pagkawala ni Gashi ay makakaapekto sa kita ng kumpanya. Sinabi niyang si Yo ay especially iyan ng Asian Army. Paniniwalaan man ito ni Gashi o hindi, ipinaliwanag ni Gobble na ang impormasyon ay isang commodity, ang katotohanan ay hindi kailangan baguhin. Bukod dito, halata sa maliliit na detalye, paano papayagan ng Asian Army na magtatag siyo ng malaking autonomous zone kung hindi siya nagtatrabaho para sa kanila. Ayon kay Gobble, bilang kapalit ng paglikha ng lungsod, si Yuyo ay nakipagtulungan sa kanila sa pamamagitan ng pagsakop sa lupa, pagbibigay ng impormasyon, pagtukoy sa rebelde, panunuhol, at minsan kahit blackmail. Ang nakatatandang kapatid na minahal ni Gashi ay protektado ang mga Hapon sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanila. Kung patuloy siyang makikipag-ugnayan kay Yuyo, panandalian lamang bago tuluyang matuklasan ng Asian Army ang lahat ng impormasyon ng Yada. Ang pagkawala ng isang piloto ay malaking dagok na, lalo na kung tatlo pa. Pinayuhan ni Gobble si Gashi na pag-isipan ito ng mabuti upang maiwasan ang seryosong epekto. Kung hindi pa rin siya naniwala, maaari niyang imbestigahan. Pagkatapos marinig iyon, umalis si Gashi. Sa isang madilim na silid, sinabi niya kay Kay na huwag ipagsabi ang lahat sa kahit kanino. Naalala niya noong nawala ang kanyang ama, naupo lamang siya ng tahimik at malalim sa pag-iisip, at si Yo ang lumapit upang aliwin siya. Hindi niya matanggap na ang kanyang kapatid ay gumawa ng ganoong bagay. Kinabukasan, lihim na bumalik si Gashi sa lungsod upang magsiyasat. Sa loob lamang ng ilang pag-ikot, napansin niyang maraming bagay ang kakaiba. Kakulangan sa supply, maging medikal o pang-araw-araw, ay labis. Palaging nagrereklamo ang mga lokal. Habang nagpapatuloy siya, nakita ni Gashi ang sasakyan ng Asian Army na papunta sa opisina ni Yuyo. Tuloy, ginagamit nila ang paghahatid ng mahahalagang gamit upang pilitin si Yuyo na magbigay ng impormasyon. Bagamat malinaw na hindi ito bahagi ng kanilang kasunduan, wala siyang magawa kundi sumunod. Nasaksihan ni Gashi ito sa pamamagitan ng surveillance camera. Pagkatapos umalis ng puwersa ng Asian Army, nag-isip si Yuyo at tinawag si Gashi. Nagkita ang dalawa sa labas ng autonomous zone at nagtungo sa headquarters. Doon, nakilala nila sina Kamui at Adyo. Ibinunyag niya ang lahat kung paano siya nakipagtulungan sa Asian Forces upang itatag ang autonomous zone at kung paano sinusubukan siyang pilitin na magbigay ng impormasyon para planuhin ang pagkawasak ng Yada. Pinaghihinalaan niyang maaaring gamitin ng Asia ang autonomous zone bilang base. Kaya pinayuhan niya ang grupo na umatras ang kanilang mga tropa mula sa lugar. Matapos ibunyag ang lahat, umalis si Yuyo bago pa man magduda ang mga Asian. Tinanggihan niya ang imbitasyon ni Adyo na manatili, ngunit hindi sinasadyang hindi iumandar ang sasakyan ni Yuyo. Sinuri ng maintenance crew at sinabi na aabutin ng isang buong araw bago maayos, kaya iminungkahi nilang manatili siya doon sa gabi. Sa gabing iyon, lihim na kinopya ni Yuyo ang data ng Yada. Ngunit nang subukan niyang tumakas, sinalubong siya ni Gashi. Nagsimula ang pagtatalo ng dalawang magkapatid. Nais ni Yuyo na protektahan ang kanyang mga tao, ayaw makita silang mamatay. Samantalang hindi kayang isakripisyo ni Gashi ang kanyang sariling organisasyon. Lumala ang pagtatalo hanggang sa lumingon si Yuyo upang umalis. Itinutok ni Gashi ang baril sa kanyang kapatid, ngunit hindi niya magawa pang tirahin ito. Sa mga sumunod na araw, lumakbay ang tatlong piloto sa dagat upang makipagtagpo sa Taoko, isang rebel group na katulad ng kanila. Pumili sila ng ibang ruta mula kina Adyo at Kumi. Kinabukasan, tinalakay nila ang kanilang galaw kay Gobble.
Sinabi niya na maaaring makatagpo nila ang grupong Toko na nakikipaglaban rin upang ibalik ang Japan ngunit kasalukuyang hinahabol ng Asian-European forces. Di nagtagal, nakita nila ang kanilang destinasyon, isang isla kung saan nagtatago ang grupong Toko. Sa oras na iyon, inaatake ang isla ng Asian-European Army. Masigasig na lumalaban ang mga tagapagtanggol ngunit ginagamit ng kalaban ng Mi units upang supulan sila. Sa tamang oras, dumating ang grupo ni Shiba upang suportahan sila. Nag-sniper si Gashi sa mga kalaban mula sa malayo habang agad namang kumilos sina Masaro at Kendo, pinaputol ang Alma unit. Gayunpaman, napakarami pa rin ng kaaway, kaya nag-deploy si Gashi ng mga smoke bomb at iniutos ang pag-atres. Si Lieutenant Zelanoy, na namumuno sa operasyong ito, nasaksihan ang lahat. Tumawa siya ng malaki at sinabi na sa susunod ay personal niyang papasok sa labanan. Matapos makatakas, nakatagpo nila si Commander Kono na nagpasalamat sa tatlo para sa kanilang tulong. Tiningnan ni Shiba ang paligid at napansin na kakaunti lang ang tao, halos hindi sapat upang tawaging isang organisasyon. Ipinaliwanag ni Kono na dati ay marami silang miyembro, ngunit mula nang si Zelanoy ang namuno sa operasyon, malaki ang inilaan nito sa Mi units upang habulin at lipulin ang organisasyon ng Toko. Ang susunod na plano ni Kono ay atakihin ang silangang bahagi ng isla kung saan naruroon ang kanilang mga kaalyado. Upang makapag-regroup, sinabi ni Guy na para tumaas ang tsansa ng tagumpay, kailangan nilang mag-recon ng paligid upang maunawaan ang teritoryo. Kaya naghiwa-hiwalay ang tatlo para sa reconnaissance, bawat isa ay may kasamang escort. Nang umakyat si Shiba sa mataas na lugar, napansin niya ang kakaibang mga liwanag. Ipinaliwanag ng kanyang escort na ito ay mga enemy signal device na inilagay ng maramihan. Hindi nila na-detect ang mga tao, tanging Mi units lang, at kapag pinatay ang isang signal, magti-trigger ito ng alerto sa kaaway. Pinagmasdan ni Shiba ang mga ito at naisip niyang maaari niya itong magamit. Samantala, nagre-relax si Zelanoy sa banyo, nag-e-enjoy bago ang labanan. Tumutol ang kanyang sekretarya, tinatanong kung bakit kailangan niyang personal na dumalo kung hawak na nila ang panalo. Ngunit sinabi ni Zelanoy na gusto niya ito at siya mismo ang lalaban sa grupo ni Shiba. Nagposisyon si Shiba kasama sina Gashin at Shin habang lumalapat ang fog. Sumakay si Zelanoy sa isang ami at inilunsad ang sweep operation, iniutos ang random artillery fire sa kagubatan. Nang matukoy nilang gumagalaw ang grupo ni Shiba, ipinagpatuloy nila ang pagbobomba sa kanilang daan. Nag-scatter si Gashi ng smoke bombs upang i-jam ang signals, ngunit inactivate ni Zelanoy ang lahat ng signal towers. Matapos makita ang tatlo sa mapa, pinaputok nila ito upang i-corner ang grupo ni Shiba sa isang lugar. Ngunit bago nila ito matrap, bigla na lang nawala ang signal. Sa labas, sinunog ni Gashin ang isang tulay na tumama sa maraming kaaway. Lumipad sina Kenbo at Masero mula sa magkabilang flank upang lipulin ang natitirang kaaway. Madali nilang nahak ang system na nagpapaloko sa kanilang lokasyon. Ginamit ang fog bilang pagtatago at pinatay ang natitirang maliliit na kaaway bago direktang tumungo kay Zelanoy. Sumugod sina Angelo at Guy, sabik na labanan siya. Habang si Kay ay nanatili sa likod at pinutok ang dalawang kaaway sa likod ni Zelanoy, ang espada ni Kenbo ang unang sumalubong sa kanya. Nang dumating ang kanyang staff upang tumulong, pinaputukan sila at kinailangang umiwas. Halos tuluyang patayin ni Zelanoy si Kenbo, ngunit bumalik si Masaro at pinutol ang kanyang baril. Kahit na naipit sa isang pincer attack mula sa magkabilang panig, na kaya pa rin niyang lumaban. Napakatigas ng kanyang espada upang masira. Gayunpaman, habang nakikipaglaban, biglang huminto ang kanyang ami sa paggalaw. Nagpasya si Gashi na umatras, sinasabi na wala nang kailangan pang patayin. Galit na tumingin si Zelanoy sa kanila, para sa isang marangal na tulad niya, ito ay insulto. Sa sandaling iyon, nagwasak ang espada at ang armor ng ami. Bumalik sa grupo ni Shiba. Matapos pagsamahin ang grupo ni Kono sa natitirang tropa, nagpasya silang magpaalam. Sumakay ang tatlo sa barko upang makapag-regroup sa team ni Kamui. Matapos ang paglalakbay na ito, naging mas positibo si Gashi. Hindi nagtagal, muli nilang nakatagpo ang maintenance crew. Ngunit bago nila pinahintulutang i-service si Kenbo, humiling si Shiba na hugasan muna ito dahil medyo marumi. Sa lugar ni Hardy, nakontak siya ni Gobble at nag-alok ng kasunduan. Itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan at sinabi lamang na isa siyang negosyante na nagbebenta ng impormasyon, ang lokasyon ni Ghost. Upang patunayan ang kanyang kredibilidad, ibinunyag ni Gobble ang lahat ng impormasyon tungkol kina Hardy, Sofia, at ang kaibigan ni Hardy na si Ray.
Tinanong ni Hardy kung magkano ang gusto niya, ngunit sinabi ni Gobble na ayaw niya ng pera, ito ay kanyang pamumuhunan sa kanilang magiging relasyon sa hinaharap. Pagkatapos nito, umalis si Gobble at ipinadala ang intel kay Hardy, na agad namang ibinigay sa intelligence agency para sa pagsusuri. Samantala, nakatanggap si Adio ng ulat mula sa maintenance department tungkol sa kalagayan ng tatlong piloto. Matapos marinig ito, binigyan niya sila ng pahinga. Pagkatapos ng tawag, sinabi kay Adio na may dumating na bisita. Sa grupo ng mga piloto, habang pinapanood ang AMI, nagkwentuhan sila tungkol sa hinaharap at kung ano ang gagawin nila pagkatapos maibalik ang Japan. Nais ni Shin na muling itayo ang pottery workshop sa kanilang tahanan. Si Gashi ay kailangan pa ring maghiganti para sa kanyang ama at nang marinig iyon, nangako si Shiba na tutulungan siyang talunin si Ghost. Nais din ni Shin na tumulong. Hindi sumagot si Gashi, ngunit may ngiti sa kanyang mukha. Samantala, si Zelanoy, matapos maloko ng grupo ng mga bata, nagulat sa kanyang commander at humiling na mailipat sa team na humahabol sa organisasyon ng Yada. Inaprubahan ng mga nakatataas ang kanyang kahilingan. Samantala, muling nakatagpo ni Adio si Kamui. Ipinakita ni Kamui kay Adio ang ilang larawan ng mga sugatang sundalo ng Asia na may hindi kilalang pinsala, posibleng inatake ng puwersa ng ibang bansa. Pinagtabi iyon, ipinakita ni Adio kay Kamui ang kasalukuyang mapa ng Japan na nahati sa 4 na faction. Kung nagpapatuloy ang operasyon, ang teritoryo sa ilalim ng kontrol ng Yada ay lalaki. Formal, pag-aari ito ng North American Alliance, ngunit may autonomous control pa rin ang Japan. May isang bagay na nagpasaya kay Hardy habang sakop ng 4 na faction ang Japan. Hindi sila naglalaban-laban upang palawakin ang teritoryo, ngunit kamakailan lang ay nagbago ito. Ito ay dahil sa isang napakalaking pangyayari na nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang orihinal na AMI na si Kenbo, mas tiyak, ang self-evolving at learning AI sa loob ni Kenbo. May katulad na AI si Ghost, marahil ay mas superior pa kay Guy. Habang iniisip ito ni Hardy, lalo niyang nanaisin na makuha ito. Nagpasya siyang makipagtulungan kay Gobble dahil kapwa sila makikinabang. Ilang sandali lang, dumating ang intel mula sa intelligence agency, 70% nakapanipaniwala, na si Ghost ay nasa loob pa rin ng Asian Cooperative Zone dahil na-adapt nito ang kanilang lumang estratehiya. Kailangan ni Hardy ng bagong paraan upang labanan ito. Tinanong niya si Sophie mula sa intelligence kung nasubaybayan ba nila ang grupo ni Shiba, ngunit sinabi nito na matagal nang nawala ang kanilang trail. Batay sa hula, maraming posibleng direksyon na pinuntahan nila. Pagkatapos mag-isip, inimbitahan ni Hardy sina Ray at Sofia na lumabas upang magpahinga. Samantala, matapos ma-maintain ni Shiba at Mizo si Kenbo, nag-disguise sina Shiba, Shin, at Gashi upang mamili. Pagdating sa palengke, naghiwa-hiwalay ang grupo upang mamili. Medyo nainip si Shiba sa dami ng tao at aksidenteng nabangga si Hardy. Humingi ng paumanhin si Shiba at mabilis na umalis, ngunit nakilala ni Hardy ang kanyang boses mula noon at pinasunod si Rai upang ikumpara. Pagkatapos nilang mamili ng hapon, dumating si Miss Arrow at inimbitahan ng grupo na mag-relax sa hot springs. Sa bathhouse, naghiwa-hiwalay ang seksyon para sa lalaki at babae. Hindi inaasahan, muli nilang nakatagpo si Sheber si Hardy. Hindi nagpaligoy-ligoy, ibinunyag ni Hardy na kasama niya ang North American Forces at ipinaliwanag ang kanyang misyon na hulihin si Ghost, na nabigo siya. Pagkatapos, ibinunyag niya ang kasalukuyang lokasyon ni Ghost, na nagdulot ng pagkabigla kay Gashi, nang hindi man lang hinayaan silang magtanong. Umalis si Hardy kasama si Rai sa seksyon ng kababaihan. Sinabi rin ni Sophie ang parehong impormasyon. Nang gabing iyon, muling umatake si Ghost sa Asian Army Base, na nagdulot ng matinding pinsala. Kinabukasan, ipinaalam ng grupo ni Shiba kay Adio ang lokasyon ni Ghost at tungkol kay Hardy. Puno ng hangarin na maghayganti sa ama, nais agad ni Gashi na pumunta, at handa ring tumulong si Shiba upang maghayganti para kay Risa. Gayunpaman, hiniling ni Adio na maghintay muna silang dalawa hanggang sa makumpirma ang impormasyon. Mula noon, nagsimula si Gashi sa matinding training. Pagkatapos ng 2 araw, nakumpirma na ang impormasyon, si Ghost ay nasa Okinoshima, kung saan sinakop nito ang mga stronghold ng Asian Army. Ang hukbo ay umatras sa mainland upang magtatag ng depensa sakaling magsagawa ng land assault si Ghost. Sa kasalukuyan, natutulog si Ghost para sa mga repairs, at ipinakita ni Kay na may mga Japanese civilians pa rin sa Okinoshima, na inabandona ng Asian Army. Ngayon, ang pagtalo kay Ghost ay direktang kaugnay sa pagprotekta sa mga Japanese at sa kanilang lupang sinilangan. Inatasan ni Adio ang misyon ng pagliligtas sa mga sibilyan at pagtalo kay Ghost sa 3 sa kanila. Kasama sa plano ang 2 team. Team O,
mag-evacuate sa mga sibilyan. Team B, binubuo ng 3 piloto, magsasagawa ng surprise attack sa lugar kung saan pinaniniwalaang natutulog si Ghost. Matapos pinal na ang plano, naghiwa-hiwalay ang lahat upang isagawa ang kanilang tungkulin. Sa mga sumunod na araw, nagtrabaho si Team O upang mobilize ang mga sibilyan para sa evacuation habang nag-training ng matindi ang Team B para sa combat. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng operasyon. Nang gabing iyon, maraming bangka ang naglayag patungong Okinoshima. Dumating ang Team O at nagsimulang i-evacuate ang mga sibilyan papunta sa mga bangka habang ang Team B ay umusad patungo sa lokasyon ni Ghost. Samantala, nakaupo si Hardy upang obserbahan. Nagising na si Ghost at nagsimulang habulin ang natitirang tropa ng Asian Army, winasak ang 2 army at tinutukan ang commander na nakipaglaban noon kay Shiva. Bigla, dumating ang 3 at nagsimula ng atake, ginagaya ang inaasahan, hinihikayat itong sundan sila. Target ni Ghost si Chin dahil hindi pa siya sanay sa estilo ng labanan nito at patuloy na lumalapit. Dumating si Kenbo upang tumulong at iniutos ni Gashi na lumipat sa Strategy B. Hinailan ng 3 si Ghost sa isang bukas na lugar. Lumipad si Naso sa itaas upang sumuporta. Nakipaglaban si Kenbo kay Ghost, ngunit nag-evolve ito at nagkaroon ng 4 na attacking arms, na ikinagulat ni Shiba at nagdulot ng disadvantage sa kanya. Nagbigay si Yohan ng covering fire, na inilala ang atensyon ni Ghost sa dalawa. Pagkatapos, nagpasabog si Nozaro ng electric net upang hulihin ito. Sinubukan ni Yohan ang finishing shot, ngunit counter ni Ghost gamit ang wires mula sa kanyang mga paa, sinira ang net, hinawakan ang ulo ni Yohan, at sinubukang durugin ito. Itinaboy ni Kenbo ang kanyang braso, at nagpasabog muli si Naso ng isa pang net upang pigilan ito. Umatras ang 3 upang muling planuhin ang estratehiya. Ang kapangyarihan ni Ghost ay nag-evolve ng mabilis, nakakapangilabot ang mabilis nitong pag-unlad. Sa pag-uusap tungkol sa evolution, nagkaroon ng ideya si Shiba. Habang nahabol mula sa likod, sinabi niya kay Gashi na isagawa ang Strategy A. Hinailan ni Kenbo si Ghost pataas sa bundok. Natagpuan ni Guy ang ammunition storage at inilagay ito sa loob habang si Maso ay naghihintay sa harap. Nagpabaril si Shin ng 2 layer ng net upang pigilan ito sa loob ng storage at isinara ni Guy ang pinto. Mula sa malayo, tumutok si Gashi. Tinamaan ng bala ang ammo cache na nag-trigger ng chain explosion na sumabog sa buong lugar. Ngunit bago sila makapagdiwang, nakatayo si Ghost na hindi gumagalaw sa gitna ng apoy. Gayunpaman, hindi sila sumuko at muling sumugod. Gayunpaman, natabok si Kenbo at itinapon si Naso na parang laruan. Tinawag ni Gashi ang 2 upang lumaban ng magkasama ayon sa kanilang training. Patuloy na nagmamasid si Hardy mula sa malayo. Sino man ang manalo, siya ang makikinabang. Kung mananalo si Shiba, malulutas ang problema kay Ghost. Kung mananalo si Ghost, maaari niyang makuha si Guy para sa pananaliksik. Samantala, matagumpay na na-evacuate ni Taima ang mga sibilyan at nahuli pa ang natitirang tropa ng Asian Army. Balik sa labanan, mahusay ang koordinasyon ng 3, ngunit kahit na nakatanggap sila ng pinsala, nanatiling napakalakas si Ghost. Lumipad ito at winasak ang baril ni Yohan upang pigilan ang kanyang sniping. Naghinala si Guy na hindi na ito simpleng autonomous AI lamang, kundi may piloto na kumokontrol dito. Sa kabila ng 3 laban sa 1, mabilis na bumababa ang kanilang tsansa na manalo. Biglang tumawag si Kono at inutusan silang umatras. Sinabi niya na natapos na nila ang kalahati ng misyon, ngunit tumanggi si Shiba, alam niyang hindi sila papayagang makaligtas ni Ghost. Nangako siyang babalik ng buhay at hiningi ang payo ng kanyang tiyuhin na huwag mag-alala. Narinig iyon, pumayag si Kono na magpadala ng karagdagang supply. Ipinagpatuloy ng 3 ang kanilang atake. Tinabak ni Ghost si Kenbo at pinagsabog si Maso sa lupa, sinira ang braso ni Maso at kinuha ang paa ni Yohan. Halos nakaligtas si Shin na hilahin si Gashi palayo at matagumpay silang nakatagong 2. Pinagmamasdan ni Kenbo si Ghost mula sa malayo. Gumamit sila ng thermal camera at natuklasan na ang pinagmumula ng enerhiya nito ay nasa buntot. Dito ipinaliwanag kung bakit nito kayang labanan silang 3 nang hindi nauubos ang enerhiya, at ito ang kahinaan nito. Kung patuloy nitong panatilihin ang mataas na temperatura nang hindi na ilalabas ang init, kalaunan ay mag-o-overheat ito. Muling nag-regroup ang 3 at nagbahagi ng enerhiya sa isa't isa. Inilipat ni na Yohan at Masaru ang lahat ng kanilang enerhiya kay Kenbo upang matulungan si Shiba na talunin si Ghost. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Kenbo ang laban kay Ghost. Habang pumapasok sa attack position sina Lieutenant at Yohan, patuloy na hinaila ni Shiba si Ghost papunta sa Army warehouse ng Asian military para sa isang atake. Pumasok ito sa warehouse at kinontrol ang mga AMAS upang atakihin si Shiba.
Ngunit nakalundag na si Kenbo at pinasabog ang warehouse. Siyempre, nanatiling matatag si Ghost. Sa puntong ito, may notification na nakarating na ang dalawa sa kanilang posisyon. Ngunit unti-unti nang nawawala ang ground ni Kenbo. Sa puntong ito, wala nang pagpipilian si Guy kundi sirain ang limiter. Ito lamang ang paraan upang talunin si Ghost. Walang pag-aalinlangan, pumayag siya. At tama nga, matapos sirain ang limiter, naging mas mabilis si Kenbo at sa isang iglap, naputol ang isa sa mga braso ni Ghost. Pantay na ang laban nila ngayon. Hinayla ni Kenbo si Ghost sa isang nasusunog na lugar. Nag-coordinate sina Shiba at Guy upang suntukin si Ghost, halos wala itong pagkakataong makalaban. Nang masira niya ang isa pang braso nito, tumalon ang lieutenant at pinutol ang ulo ni Ghost, at mula sa malayo, winasak ni Johan ang enerhiya sa buntot nito. Bumagsak si Ghost at lumipad si Kenbo upang tapusin ito, ngunit nasira ang espada at nag-overload ang buong sistema ni Kenbo. Kasabay nito, nag-overheat na rin si Ghost at naglalabas ng init. Sa loob lamang ng ilang minuto, pwede itong sumabog dahil sa sobrang init. Ngunit tumakbo si Ghost papuntang dagat upang lumamig at maiwasan ang pagsabog. Tumayo si Kino sa harap nito, determinado na mamatay kasama kung kinakailangan. Hindi handang mangyari muli ang katulad ng nangyari kay Risa at upang ganti sa ama ni Gashi, nagpasya si Shiba na ayelay ang kanyang sarili. Mamamatay siya upang protektahan ang lahat ng mahal niya. Sa huling sandali, nagkaroon ng huling pag-uusap sina Shiba at Guy. Ano man ang mangyari, magkasama silang lalakbay hanggang sa dulo ng mundo. Pagkatapos sabihin iyon, nawala ang koneksyon ni Guy. Nagpasalamat si Shiba sa kanya sa pagpapakita na may magagandang bagay pa rin sa mundo. Pagkatapos, sabay-sabay silang sumabog kasama si Ghost. Matagumpay na na-evacuate ni Taima ang mga sibilyan. Bumagsak ang atmosfera nang makatanggap ng ulat na may isang piloto na nawala ang signal. Ipinagbigay alam ito kay Adyo. Nang kanilang siniyasat, wala na silang natagpuan, ngunit hindi sila nagkaroon ng oras para magdalamhati dahil may mga misyon pa rin kailangang tapusin. Nagpaalam sina Shin at Gashi kay Shiba at nagpatuloy sa kanilang landas. Samantala, nakabawi si Hardy ng ilang piraso ni Ghost. Mas nakakagulat pa, na natiling buo ang AI nito. Dito nagtatapos ang anime poem.